Well guys, mabilis lang ito. Sa mga mahilig mag-sound trip dyan at gusto talagang solid yung tunog at syempre bukod sa magandang tunog, gusto din natin yung tatagal sa atin or maganda yung build quality. So guys, meron ako na-discover na wired earphones. Ito ang SIMGOT EW200. Nowadays talaga ang wireless earbuds ang nag-take over ng mga earphones. Medyo di na uso ang wired talaga. Pero ano bang meron dito? Bakit yung iba gusto pa rin yung ganitong klase ng wearable gadget? So ito ang unit. Check natin muna ano ang nasa loob ng box, aesthetics, build quality at magsa-sound test din ako. Gagawang kong paraan para ma-share ko sa inyo yung quality ng tunog nito. So ang una nating tanong, ano-ano ang nasa loob ng box? Sa loob ng box, nasa harapan agad itong pinaka-unit. Sa pinaka-loob naman itong box uli na nasa ilalim ng earphones. Ito ang wire cable na meron itong haba na 50 inches. Dahil meron itong built-in strap, ikaw ang bahala sa haba na gusto mo lang. Sa pinakaloob itong user guide, 2 copies ang nandito. Mandarin yung nasa harapan, English language naman yung nasa likod. Sa loob din itong isa pang box. Nandito rin itong silicone na replacement tip buds. Nandito rin itong pocket cloth. Ito yung magiging lagayan ng earphones para nga naman madali mong masort. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. So dito sa pinaka-unit, mapapansin mo agad yung mirror finish na silver coating. Naramdam na solid na may bigat pero hindi naman OA na bigat. Kumbaga, halatahan mo lang maganda ang pagkakagawa or build quality. Alloy material na ang design nito ay in-ear type. Mamaya guys, check natin yung ergonomic nitong device. Ito yung nakasuot sa tenga natin ng ilang minutes regarding sa stability, comfort at kung walang ngalay pag matagal mo nang gamit. Balik tayo dito sa unit. Dahil hindi ito wireless, syempre meron itong wire cable na ang claim nito, meron itong oxygen-free copper silver-plated cable. Pagdating sa ganito guys, yung merong silver-plated, maganda ang quality nito. Regarding sa oxygen-free coated silver-plated, para mas simplihan lang natin at mas madaling maunawaan, ang meaning nun ay mas pure or high-grade level yung wire para mas maganda ang conductivity at mas matibay. Itong EW200, ang okay dito, ito ay dual pin socket system para sa durability, para mas masulit mo yung perang pinambili mo dito para sa mas matagal na gamit. Next, mag-sound test, ergonomic at latency test naman tayo. Dahil hindi ito speaker ang magagawa ko dito para ma-share ko sa inyo yung quality ng tunog nito, maglalagay na lang ako dito ng scale 1 to 10. Syempre 10 yung mataas. Sa ganito malalaman natin kung mabis ba yan or kung masyado bang matalas yung treble niya. So guys, pag gagamitin mo tong earphones, meron niyang label dito sa likod kung left or right. Tapos ganito yung tamang position ng wire sa tenga mo. Ayan, susundan mo lang yan. Start muna tayo sa MP3 file sa minimum format na 128 kbps. Next naman, sa music video via YouTube. Test na rin natin sa gameplay. Pinili ko itong shooting game, mas matitest kasi natin yung latency.
Syempre, test na rin natin sa outdoor. Sa biking tayo para matest natin kung stable ba sa tenga mo kahit umaandar or nagpapadyak. So guys, balik ako. Tulad ng sinabi ko kanina, nowadays uso talaga ang Bluetooth wireless sa earphones or earbuds kasi nga naman sa hassle-free experience. Syempre, di nga naman ito sasabit-sabit kung saan-saan lalo pag nagko-commute ka. Pero merong advantage ang wired lalo sa ganitong mid-range na earphones, yung pagiging rock solid. Alam mong long-lasting mo talagang magagamit. Example dito, yung spare parts. Pwede kang bumili if ever na masira yung wire or iba pang spare parts. Unlike sa Bluetooth device, ang cons, battery syempre. May lifespan kasi yan. At minsan walain din kahit gaano ka pa kaingat. Next, punta na tayo sa scores para sa sound quality. Ang ginawa ko kanina ay no filter or naka-off yung equalizer at naka-off din yung pre-installed na pang boost sa music player para marinig lang natin yung talagang tunog ng device. Sa bass para sa akin 6. Yes, ganyan lang ang score ko dito kasi sakto lang talaga yung bass niya. Sa treble naman ay 5. Ito napansin ko, sa mga guitar player mas magigets nyo ako. Parang meron kang compressor stamp sa signal chain ng effects mo. Yung tunog, kontrolado niya, yung bass at treble. Kaya dito sobrang ma-bass or lutang na lutang. Kasi sa totoo lang, sa sobrang ma-bass, masakit din sa ulo yan. Same din ng ma-treble. Talagang parang merong compressor yung pagka-tune dito sa device. Pero pag gumamit ka ng device or smartphone na merong Dolby Atmos, syempre mag-iiba rin yung tunog ng earphones mo. Mas magiging ma-bass pero hindi talaga yung lutang na ma-bass. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick reviews. Ako si Kuya Gizmo, peace!